Nagluto nga ako ng pork curry sa gata. Sobrang sarap pala nito, tapos ang lapot-lapot pa ng sabaw niya. Naku ka-Berks, panalo! Ka-Berks, magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero nga po pala. Magluto naman tayo ngayon ng pork curry, yung may gata. Kung maalala nyo, natutunan ko tong luto na to nung nandun pa ako sa Norman Wells. Kasi alam nyo na, yung aking kasama sa trabaho is taga Nepal. At halos lahat ng kinakain niya may curry. Ultimo yung kanyang kanin, may curry, at saka yung soup, may curry din. Hindi ko nga alam kung kamag-anak niya si Mariah Carey, si Jim Carrey, or si Stephen Curry. O joke lang, alam nyo na, gusto ko lang kayong patawanin. So ang ginawa lang natin, bawang sibuyas, tapos tong karne, no? Sinutay-sutay lang natin to. Tapos tong karne na ginamit natin, ito yung ribs, yung maliliit na parte ng ribs. Malalaki nga yung buto nito eh. Nabili ko to nung isang araw sa may TNT dito sa may Northeast, malapit sa Jollibee. Naalala nyo ba, pinaayos natin sa sasakyan natin sa Canadian Tire at nag-antay tayo ng halos 4 na oras, kaya inikot natin ang TNT nung araw na yon. Kaya nga nakabili na rin ako ng buto-buto. Ang dami nyo nga comment doon kasi sabi nyo, tail light lang ang problema ng sasakyan, pero ang siningil sa akin, $545. Sobrang laki nung siningil sa akin, no? Tapos sabi nyo nga, baka bulb lang yung problema o kaya yung fuse. Ka-Berks, mukhang na 1, 2, 3 nga talaga ako ng Canadian Tire nung araw na yon. Tama kayo, dapat pumunta muna ako doon sa mga kakilala ko para sa kanila muna ako nagtanong. Anyway, tuloy na natin yung niluluto natin. Nilagyan ko siya ng pepper, nilagyan ko siya ng bay leaf, tapos nilagyan ko rin siya ng dry basil leaves. Thyme sana yung ilalagay ko, kaya lang nakalimutan ko na namang bumili nun. Mas masarap kasi yun. Pero kung wala naman kayong mga ganyang klase ng herbs, okay lang. Tapos nilagyan ko nga rin pala siya ng curry powder, yung yellow, isang kutsara. Pero kung meron kayong green, meron kayong red curry, pwede rin. Tapos nilagyan din natin siya ng patis. At syempre, nilagyan din natin siya ng kamatis. Ito kasi yung ginagawa ng kaibigan kong taga Nepal, kaya ito rin ang ginagawa ko ngayon. So pinakulo lang natin siya hanggang sa lumambot yung karne niya. Kita nyo naman, pati yung ating kamatis nagkadurug-durug na, di ba? Tapos lalagyan naman natin siya ngayon ng coconut. Anong gusto nyo? Coconut cream or coconut milk? Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Pero itong gamitin natin, itong coconut cream, kasi ito may pambukas na. Hindi na natin kailangan ng abrelata. So, easy to use. Easy to open can. Ha? Galing ka mag-Ingles, no? Ka-Berks, kung nag-iisip na naman kayo ng uulamin nyo ngayong araw, ito siguradong panalo to. Patok na patok to, Ka-Berks. Believe me, masarap to. So kita nyo, di ba, ang dahil pang sabaw ang gagawin natin. Mag-prepare muna tayo ng mga gagamitin nating mga sahog. So meron tayo ditong patatas, tapos meron din tayo ilang piraso ng carrots dito. Hiwa lang tayo ng patatas, saka ng carrots. Depende na rin sa inyo kung anong gusto nyong laki, kung anong size ang gusto nyong gamitin. Ang ginawa ko, maliliit lang kasi maliliit lang yung mga karne at saka para maluto na rin agad kasi malambot na yung karne. Huwag nyo lang kalimutan mga ka-Berks na ibabad yung inyong mga patatas pagkatapos nyong hiwain kasi mangingitim siya. Tapos hiwa naman tayo ng bell pepper. Eksakto, meron tayong bell pepper na green at saka red dito sa ref. Aba, Chris Cusinero, himala yata. Mukhang marami kaya yata pansahog ngayon. Siyempre, kahapon lang ako galing sa store kaya kahit papaano may mga stock pa tayo dito. Maya-maya pa, nung binuksan na nga natin yung ating pinapakulong karne, malambot na nga siya. Haluin lang natin konti yung ating niluluto at baka dumikit kasi yung ating karne dito sa kawali. Tapos isama na natin to ating patatas sa saka carrots, palambutin natin, saglit lang to. Maliliit lang kasi yung hiwa natin dito sa ating vegetables. Ka-Berks, mukhang mabango nga itong niluto natin ngayon. So nag-reduce na yung ating sabaw. So medyo lumapot na siya ng konti. Kung maalala nyo, nilagyan natin siya ng tubig at saka ng coconut cream, no? So nung ma-reduce niya yung kanyang sabaw, ito na yung nangyari. Medyo malapot na siya. Saka natin isabay ngayon yung ating bell pepper na red at saka yung green. Tapos isama na rin natin tong ating mga sili. Naalala nyo mga dambuhalang sili na bili ko nung isang linggo? Yan yun, isang linggo na yan sa ref. Luto na mga ka-Berks, simpleng-simple. Siguradong gaganahan ka na naman kumain ito. Tara, kain na tayo! Lord, thank you very much sa masarap na lunch namin ngayon. At sakto na umuwi si Angelo ngayong lunch para matikman niya yung niluto nating curry. Thank you very much din sa paggabay nyo sa aming pamilya at aming mga ka-Berks. In Jesus Christ our Lord. Amen. Tara na mga ka-Berks, kain na tayo. Sige anak, mauna ka na at papasok ka pa sa school. Nilagyan ko talaga ng patatas yan kasi gusto niya may patatas eh. Diba na? Kumakain ka ba ng may curry na pork? O first time? Kumakain naman ako. Kumakain ka ng curry. Kumakain siya ng curry. Good. Sana malambot. Ay, malambot na yan kasi
Sabi ko kung malambot na yung karne, natanggal na yung buto. Ayun, panalo. Kain na kami, ka-Berks. Simpleng ulam lang, madali ang naluto ni Chris Cusinero. Ang nagpatagal lang talaga dito sa niluto natin, yung palambutin yung karne. Ka-Berks, kung kulang-kulang yung rekado nyo dyan sa bahay at gusto nyo magluto ng ganitong klaseng ulam, gawan nyo na lang ng paraan, diskartehan nyo na lang. Ngayon lang naman na kumpleto tong sahog ko dito. Madalas naman hindi kumpleto yung sahog pagka nagluluto ako, di ba? Kung ang lulutuin nyo naman pagkain ay para sa inyo, tandaan nyo kahit na kulang-kulang ang rekado para sa isang putahe, kung yun lang ang kaya ng budget nyo, wala nang arte-arte, okay na yan. Kami nga, ito yung ulam namin ngayong araw, pero baka bukas balik na naman kami sa sardinas sa kapechay. Ganon talaga, hindi naman pwedeng araw-araw masarap ang pagkain natin. Napakaswerte pa rin natin kasi kumpleto tayo ng kinakain natin sa araw-araw, hindi kagaya nung iba. Yung iba nga, halos wala nang makain sa lamesa nila. Kaya blessing pa rin para sa atin. Ano man ang niluto nyo, blessings yan. Pagsalu-saluhin niya ng buong pamilya. Magandang araw po, Chris Cusinero at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood, mga matay mamamangha, di lang dyan.